Hello mga ka-trigger, ito muli ang inyong Pinoy Firearms Instructor na Gunsmith din naman at ako ay ah, gagawin ko kung paano tanggalin ang barrel ng revolver na Smith & Wesson. Okay, 357 Magnum. So, kung paano ito tinatanggal kasi may nagtanong na sa akin ito yung mga problema pagpapalit ng barrel ng ganito. So, bago yan ako lang muna ay magpapasalamat sa lahat sa ating 33,500 na mga subscribers at patuloy na nanonood ng ating mga videos. Ang hiling ko lamang ay huwag po tayo mag-skip ng ads sapagkat tayo ay isang charity vlogger. May anim po tayong estudyante na tinutulungan, mga anak ng single parent. At ako yung papasalamat lang kay Alfredo Isidro at sa nagpakilalang Ordo Sipay ng Las Piñas na nagpadala sa ating GCash. Yan ang GCash number ng aking anak, ang aking tesorera. At gayon din kay Arnel Salvador. Architect Arnel Salvador na naging kaibigan ko dito sa Kuwait na nag-abot sa atin ng personal na tulong. Okay, at gayon din kay Boy Umay, kay Jubela Platoon na natanggap ko na yung pumasok na sa GCash yung pinadala mo. Na-verify ko sa aking anak at maraming salamat, meron kang isang salita. At sana yung mga natulungan pa natin na natuwa sa ating mga sagot sa kanilang mga katanungan, sana magtumulong din kayo sa ating mga benepisyaring mga estudyante. At hindi po tayo tumitingin sa laki ng halaga. Ang importante po ay may puso tayo ng pagtulong. Ayan, at doon sa mga tutulong pa, maraming salamat sa inyo. Okay, at maraming na problema sa pagtanggal nitong sa pagtanggal ng barrel nito. So ito talaga mahirap ito tanggalin kasi ito may Loctite. So ang ginagawa ko dito ay i-demo ko sa inyo kung paano. Kinakailangan ninyo ay isang vise na medium size, hindi yung maliit. Ganito yung pagtanggal niyan. Kasi natanggal ko na to, i-demo ko na lang sa inyo. Ayan, ito may vise ako dito pero hindi ito yung ginamit ko, malaking vise. So dito sa may bandang puno ninyo ipitin, huwag ninyong kakahigpitan, tama lang na nakahawak siya. Okay? Yan, ganyan siya. At talagang mahirap ito tanggalin. Kahit ako nahirapan dito. So ganyan, iipit lang ninyo sa gatong ganyan. Ang pagkalas po nito ay clockwise ang pagkalas nito. So pag ng ikot, ang pagtanggal. So, pag yan ay sinubukan ninyong sikwatin dito, tatanggalin ninyo ang bula, kamukha nito, wala nang laman, wala na itong laman. Kasi dito nyo ilalagay yung pantanggal ninyo. Yan, ganyan. Wag dito sa may barrel kasi masisira yan. Dapat itong barrel nakapermis yan sa vise na medyo malaki. Okay? Yung medium size, wag yung ganito kaliit, sisirain yan. So, pagka hindi niyo matanggal, pwede niyo itong gamitan ng torch. Initin niyo itong parting ito. Kasi ito ay may Loctite, naka-Loctite ito para yung Loctite niya ay kumalas. Hindi niyo siya matatanggal ng mahirapan kayo matanggal yan kung hindi niyo initan. So, initan niyo, wala namang problema kung uminit yan. Yung tama lang na hindi naman pupula. Okay, pagkatapos papatakan niyo ng langis dito. Patakan niyo na langis. Mas maganda kung meron kayong penetrating oil kamukha nito. Okay, kamukha nito, ito penetrating oil ito para mag-penetrate do sa kanyang thread. Kung wala naman, pwede rin ng langis kamukha nito. Ayan, at pagka nainit na ninyo, gano'n pagka uminit na yan, siyempre yung Loctite niyan ay mawawala na ng bisa, hindi nakakapit yung kanyang Loctite. So gagamitan na ninyo nito. Isang ganito, ilalagay ninyo siya dyan. Pagkatapos ay alalayan ninyo dito sa taas at inyong ikutin. Dandahan, huwag ninyo agad pipersahin at yan ay ikot ng dandahan, luluwag yan. Hanggang sa matanggalan nyo kasi nakatread yan eh. Hindi po lahat ng barrel ay nakatread. Yung iba ay may sabat dito, may pin dito. So titingnan ninyo kung may pin, ito ay wala na itong pin, walang pin yan. At pag yan ay napaluwag na ninyo ng ay pwede na ninyong kamay na ganyan. Ayan. So gaganyan ninyo yan. Para papakita ko lang sa inyo. Kasi gagawin ko ang nito eh. Gagawin ko ang chamber nito. Sira ng chamber. So ang nangyayari dito, pagka sira na ang chamber,
ay dahil mahaba naman ito, long barrel ito. Ayan, nawala na, tanggal na natin sa thread, ano. Ayan, wala naman problema yan, pwede uling paputin yan kasi stainless to eh. So, pagka natanggal na natin ganyan, eh dahil nasira na itong bukana na to, ang ginagawa ko dyan, inaano ko itong thread dito, inaabante ko dito, pinuputol ko na ito dito. Okay, puputulin natin yan dyan. Lalo kung may, kasi pag ito ay malaki ang kawang dito, pag malaki ang kawang nito dito, pag malaki ang kawang nito dito, ay yung apoy niya ay lumalabas dito sa gilid, dito. Pag halimbawa nakakawang na ganyan yan, may kawang yan na ganyan. Kaya yung mga danaw, kita mo ang apoy dito sa gilid ay malakas ang blueback dito sa gilid at ang nangyayari nakakasugat sa kamay, nakakasugat dito o kaya nakakapasok. Kaya ang nangyari dito, pag sira na to, pag nasisira na ito kasi nga sa tagal na, ayan o, tingnan ninyo, may mga ganun-ganun na. So, aalsin natin yon sa machine, sa lathe machine, para yan ay i-repaste natin ito, i-repaste. Pagka ito yung na-repaste na, babawasan naman natin dito. Kung ilan yung nabawas natin dito, ako ilan yung binawas natin dito, yun din ibabawas natin dito para ito naman ay umatras. At kinakailangan ito ilapat na lapat dito. Diyan mo makikita ang original. Walang kawang yan diyan. Dapat walang kawang na ganyan. Dapat yan nakalapat na ganyan. Sakto para walang apoy o tracer bullet na lumalabas dito. Kamukha nito, o yan o. Yan. Ayan o. Kita ninyo yan. Diyan na dumadaan ngayon yung pinakang apoy niya. So nakakasugat dito. Nakakasugat na inaabot yung at yung mga instructor pagka nasa gilid, delikado ang mata. So yan, ganyan ang pag ng revolver. So yan o, kamukha niyan, may may Loctite yan. So kaya natin ininit yan. Hindi ko na lang pinakita sa inyo yung pag-init. Kasi minsan hindi ina-approve ng YouTube yung mga ganong pagpapakita. Kaya inaano ko na lang sa inyo, in-explain ko na lang sa inyo na pwede nating initan ito. Ayan. Pwede naman ito, ininit ko na to. Kaya nagkulay na ganyan. So hindi naman makakano yan kasi yan ay stainless yan. Ang stainless yan. Tsaka wag naman ninyong papupulahin. Wag niyo papupulahin. Yung tamang mainit lang, yung hindi mahawakan para lang mawala ang bisa ng Loctite. Ayun, pagkatapos ganun ang gagawin ninyo. Yan, yung iba naman titingnan ninyo kung mayroong pin dito. Yung iba may pin dito sa bandang taas na to. Tatanggalin ninyo yung pin, may mga baril na ganun, may pin dito para yung baril niya hindi umiikot. So tatanggalin ninyo yun. So sa kasong ito, tinanggal ko naman na yung pin. Kaya wala naman itong pin, naka-Loctite lang ito. Kaya walang dapat alalahanin. So ganun lang ang pagtatanggal nito. At yung pagmamasin ay sa turno ko naman ito ginagawa sa lathe machine. So yan, ito ang inyong Pinifirearms instructor. Sana may natutunan kayo. At hope na maging gunsmith din kayo pagdating ng araw. Thank you very much and God bless us all.